Itong si Risa Hontiveros, kinakalampag na naman ang isang babae na matino. Very well loved by the Filipino people, by her Constituency. in Banban, Tarlac. Hindi naman matanggap ng ilang residente ang pambabatikos sa kanilang mayor. Sobrang bait niya. Wala naman po kaming nakitang pangit sa kanya. Puro maganda, sir. Kaya napapayak po Itong kami. Hontiveros na naman na ito, dinadaan na naman sa pagpapahiya, gagamitin ang kanyang poder bilang senador. Tinatanong mo pa kung magkano ginastos sa eleksyon. Bakit? Ikaw ba? May nagtanong ba sa iyo? Magkano ginastos mo pagka-senador? Sino ba ang gumastos sa iyo? Mayroon ka bang non-business? Tulad nito, mabuti nga ito. May sariling business ikaw. Ano bang business mo? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Hindi na naman natitinag, hindi na naman nagre-reform itong Hontiveros, mga kababayan. Itong si Risa Hontiveros, kinakalampag na naman ang isang babae na matino. Very well loved by the Filipino people, by her Constituency. in Banban, Tarlac. Bakit mo na naman pinapakialaman itong nananahimik na opisyal, napakaliit lang na opisyal, isang mayora, pero gusto mo na naman dalhin sa Senado at ipapahiya, paring Ado. Ano bang masasabi mo dito sa Hontiveros na ito? Kaya nga kumakalat ngayon na usong-uso ng gurguran. Sa dami ng mga tao na kung mag-isip sa pamamagitan lamang ng marites at saka mga marisulsul, suspisyon, haka-haka, kathang-isip, ay gumagawa na ng mga konklusyon at gusto pa maging batayan ng batas in aid of persecution. Ano ba yan? Ano kayang batas na papatunguhan itong investigasyon ni Gatchalian at ni Hontiveros? Baka pagbabawal na nila rin late registration. Babawal na siguro yung registration ng birth, ha? No. Ha? O ito, pakinggan natin itong news item. Ha? Nitong pagpapahiya nitong isang matino na mayor sa probinsya ng Tarlac, nitong Hontiveros na ito. Sa gitna ng pagdududa tungkol sa pagka-Pilipino ni Banban Mayor Alice Go, naniniwala ang mga residente sa Barangay Virgen de los Remedios na tunay na Pilipino ang kanilang alkalde. Sa barangay nito lumaki at nakitira si Mayor Go. Ang mayora po namin, tunay na Pilipino. Dito po siya nakatira sa BPR. Meron po siyang farm doon. Doon na po siya lumaki. Tinuro pa ng isang residente sa News 5 ang lupaing pagmamayari ng pamilya ni Go. Madalas daw nilang nakikita doon si Go noong 7 taong gulang pa lang siya. Nagigipaglaro sa kapitbahay, yung anak ng kapitbahay namin doon. Doon sa bukid nila doon. Bago raw tumakbo bilang mayor ng Bamban, pagbababoy raw ang hanap buhay ng alkalde sa lugar. Hindi naman matanggap ng ilang residente ang pambabatikos sa kanilang mayor. Sobrang bait niya. Wala naman po kaming nakitang pangit sa kanya. Puro maganda, sir. Kaya napapayak po kami. Kaya kung pwede lang po pumunta dun sa Manila para kukunin namin para tulungan namin siya. Sinumitin na raw ng COMELEC sa Senado ang Certificate of Candidacy ni Go noong 2022. Parte ito ng investigasyon ng mga senador sa pagkakasangkot ng alkalde sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Matatandang question noon ni Senator Risa Hontiveros kung bakit 2021 lang nagparehistro bilang botante si Go, 1 taon bago siya tumakbo bilang mayor. Ipinagtaka rin ng ilang senador kung bakit 17 years old na si Go nang iparehistro ang kanyang birth certificate. Pero ayon sa COMELEC,
wala namang question noon sa COC ni Go. Sa Certificate of Candidacy, may declaration doon, I am a citizen of the Philippines. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement, para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen. Dagdag pa ng COMELEC, hindi parte ng kanilang tungkulin na tingnan kung totoo ang deklarasyon ng mga COC ng kandidato. Ang COMELEC po ay ministerial ang duty namin. Ano po ibig sabihin? Wala po kaming karapatan na tumanggi sa pinafile na certificates of candidacy. Kahit pa nga maaaring mali ang deklarasyon o nagsisinungaling, maliban na lang kung later on may magpapile po ng disqualification. Sa talumpati noon ni Mayor Go sa kanyang pangangampanya, ipinakilala niya ang sarili bilang Filipino-Chinese. Ang nanay ko po ay Filipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Ako po ay isang Filipino citizen at may pusong Bamban. The people of Bamban Tarlac, mahal na mahal ang kanilang mayor. Ha? Bawat Pilipino or any resident of the Philippines who wishes to exercise their suffrage can do, because nasa saligang batas yan eh. There is no condition to become a voter or to be voted for. Oh. So, tama si Ginoong George Garcia ng Commission on Election na wala tayong karapatan na mag-question sa isang kandidato unless we file or question in a proper forum Challenge. the citizenship. Well, there are two ways. One is through the cancellation of the certificate of candidacy, or through I think section 68 of the Omnibus Election Code, which will allow the filing of disqualification against a candidate. Ito po, nasa mga rules ito ng COMELEC, ang mga proper proseso. Bakit naman itong huntivirus na naman na ito, dinadaan na naman sa pagpapahiya, gagamitin ang kanyang poder bilang senador. Na kung ako pa na matino na senador, the only thing I am supposed to do is to file a question in the COMELEC under section 68 for disqualification. Kasi tapos na yung period for the cancellation of the COC. Or you file a co-warranto. Kasi proclaim na yan eh. Siya proclaim bakit winner. pababuyin sa Senado just because you have alleged that she is connected with the POGO operation? Wala. Tapos i-connect mo na naman huntivirus, yung human trafficking or yung mga kung ano-ano. Okay. Pakinggan natin itong pinaggagawa nitong huntivirus na ito, mga kababayan. Naghanap bilang paghahanda kasi dito sa hearing, syempre naghanap po kami ng nag-research po kami ng background information tungkol sa inyo online. Pero kahit online, ang nipis po ng impormasyon tungkol sa inyo. So basically, at least politically, parang you came out of nowhere, ma'am, tapos naging mayor kayo. Bigla, ganun ba yon? Nanalo kayo bilang mayor. Opo, Madam Chairman, may statement po sana ako, okay lang po. Okay. You came out of nowhere, basically, politically, anong sentence yan? Mr. Huntivirus? Para ka namang grade 1. Hindi ka nag-aaral eh. Basically, politically, nag-research kami, ang nipis ng alam namin sa inyo. Bakit ka sa online mag-research? Mag-research ka doon sa sa PSA, sa Bureau of Immigration, tungkol sa kanyang pagkatao. Pero wala kang karapatan, wala kang poder
na magtanong, mag-question sa kanyang, because those issues are purely judicial. Purely judicial in character. Pinupolitika lahat. Tapos, ginagawa mong politika lahat. Okay, patuloy mo. More. Ano pang mga ibang kabalbalan na sinasabi nitong Hontivirus na ito, mga kababayan? Na inaapi ang isang mayora, batang mayor, mahal na mahal ng kanyang constituent, ginagamit yung poder niya para ipahiya. At the expense of the pagmamahal ng mga kanyang mga kababayan doon sa Banban, Tarlac. Okay? Well, kaya ko rin tinatanong before the chair allows the good mayor to deliver her statement. Baka okay rin naman po 'yon, no, na figuratively galing out of nowhere tapos nanalo bilang mayor. Baka pwedeng isipin na refreshing break sa usual na dynastic politics natin. Pero syempre, interesante at gusto ko talaga mas makilala ng maigi. So maybe we can begin with your statement, Mayor. So ilang minuto po ba yan or ilang pages po ba? Out of nowhere daw? Bakit? Saan ba? Galing ba sa outer space itong babae na to? Dinala ba ng mga aliens? Kung nakikinig ka sa mga testimony ng mga taga Tarlac, taga Banban, ay lumaki. Kilala nila. Farm. Hindi siya out of nowhere, Hontivirus. Hindi ka, ang research mo ay sa online lang eh. Tapos meron pa siya sinabi. Pag-iimbestiga ka, hindi mo nire-research. Hindi ka pumunta sa Banban at tinanong mo. Tapos ngayon, in your pedestal, in that Senate, papahiyain mo yung isang elected official May dynasty. voted for by the citizens of the Philippines. Napaka malaswa naman yung ginagawa mo, Hontivirus. Pakinggan natin si Mayor. Kundi, sino may credibility sa inyong dalawa? Ikaw ba, Hontivirus, o itong Mayor na napaka matino compared sa'yo? Okay, makikita natin to. Ako po si Alice Lialgo, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban, Tarlac po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Bamban po ay ang kaunang-unang bayan po sa lalawigan po ng Tarlac. Napapagitnaan po kami ng Clark at New Clark City po at mga ibang malalaking bayan po ng Tarlac Province. Ang aming pangunahing hanapbuhay po ay agriculture, kaya bilang first-termer mayor po ay malaking hamon po sa akin kung paano mabigyan po ng sapat na pangkabuhayan ang aking mga kababayan. Ngayon din po, magbukas ang daan upang hikayatin ang mga investors po sa aming lugar na isang second-class municipality po. Bago po ako naging mayor, ay kilala po ako bilang negosyante. Ito din po siguro ang dahilan kung bakit po ang batang tulad ko po ay pinagkakatiwalaan po ng aking mga kababayan dahil po sa aking kaalaman po sa usaping pangkabuhayan. Kaya sa unang taon po bilang mayor, na nagsikap po ako maghikayat ng investors para magnegosyo at makatulong po sa pag-asenso po ng bayan po ng Bamban. Ito po ay kabila ng hamon po ng ekonomiya na dulot po ng epekto ng COVID-19. Kaya masakit din po sa akin na masangkot sa ganitong usapin at nakilala pa ang aming bayan sa maling paraan. Nakakalungkot po na wala pa man ay nahusgahan na po ang aming layunin at nahaluan na din po ng pangsariling interes po ng ilan. Nalitis na po kami base pa lang po sa aligasyon at pinagtagpi-tagpi po na kwento. Dahil dito po ay nais ko pong magpasalamat sa kagalang-galang po na Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality headed by Honorable Senrisa, Ma'am. Dahil nabigyan po ako at kami ng pagkakataon na bigyan linaw po mga issues po na binabato po sa akin at sa aming bayan. Unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo.
Dati po akong isang incorporator po ng Baofu, ngunit ito po ay aking naibenta bago pa po ako pumasok sa politika. Meron po akong dokumento po na magpapatunay po nito. Tama po na sa akin po nakapangalan ang metro po ng Tarelco because I was the former landowner po of the property. Ang tanging sinasabi po ng dokumento ay ako po ang nag-apply po ng temporary connection way back 2019 po ng electricity po para sa entire compound. At siguro po hindi na naalis ang aking pangalan sa dokumento po ng Tarelco. Nais ko rin po ninawin na mayroon po isang sasakyan po na Ford Expedition nakita po sa loob po ng property at sinasabing nakapangalan po sa akin ay matagal ko na po siya naibenta way back 2020 pa po at hindi ko din po ito nagamit o nakita man lang. At wala din pong katotohanan na pag may may-ari ko po kahit isang villa po sa compound at ni minsan po hindi po ako natulog doon. Sa katunayan po ay hindi ko po nakita ang kalahatan po ng villas na naitayo pagkatapos ko po mag-divest po ng shares po sa Baofu. Ang application po, the letter of no objection o lono po ng Hongsheng ay isang dokumento po na nagsasabi na hindi po kontra at ayon po ang Sangguniang Bayan sa itataguyod po na negosyo. Ito naman po ay na-issue pa po ako bago naging mayor ng Bamban at hindi na po ako nagkaroon ng anuman partisipasyon matapos po noon. Ako po ay humaharap po sa inyo, ma'am, sir, your honors, at sa buong bansa para sa aming bayan, Bamban, at para maibalik po ang kumpiyansa po ng aming investors, kaisa niyo po ako sa investigasyon ito, alang-ala sa paggawa po ng batas. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Thank you rin po, Mayor Go. Sabi niyo po sa inyong statement, Opo, ma'am. gusto niyong tulungan yung mga residente ng Bamban. Tanong ko lang po kung meron bang taga-Bamban na empleyado sa munisipyo? Kasi balita po sa amin ay wala daw. Alright, let me correct that question, Mayor. Nakakatawa ito si Hontiveros. Ipogo operation ito eh. Paano magkaroon ng empleyado sa taga-Bamban? Sa Pogo eh, kaya ang Pogo is a unique operation. Kaya nga, pinag-aawayan yung mga incheck na mga natitira sa Pilipinas na mga Pogo employees kasi wala nang nakakarating na mga Pogo employees from China after the COVID. Why is it na pinag-aawayan? Dahil ang mga empleyado sa isang Pogo operation ay hindi mga Pilipino, kundi mga incheck. Napakatanga naman ang tanong na yan. Marunong mandarin. Oh, na tatanungin mo kung may empleyado ba sa Pogo na mga taga-Bamban. Anong alam ng mga taga-Bamban sa pag-operate ng Pogo? Ha? Mga kababayan. Kaya dito pa lang, natatawa na tayo sa mga tanong nitong Hontiveros na ito. O ito, patuloy natin yung mga kadaldalan nito. Taga-Bamban ba na empleyado dun sa Baofu? Yes po, Your Honor, yes po. Meron po. Ilan po? Base po sa investigation po namin, yung housekeeping po nasa 100 plus po. Housekeeping 100 plus. Opo, Your Honor. Pero yun na po yung mga empleyado sa Baofu na galing po sa Bamban. Opo. Lahat-lahat po ilan ang empleyado o workers sa Baofu dun sa 7-story buildings at dorms at dun po sa 14 villas at sa lahat-lahat na 36 buildings sa 7.8 or 7.9 hectare property. Ilan lahat po ang workers? Opo, Your Honor. After ko po mag-divest po, hindi ko na po alam yung exact number po. Base lang po sa investigation ko po na after the raid po, yung housekeeping lang po, 100 plus po. So, alamin po natin mamaya kung ilan lahat-lahat ang workers doon sa Baofu bago ng raid para makita natin kung ganong kalaki o kaliit na percentage doon ay mga itong 100 plus na empleyado na galing sa Bamban. Ngayon, Mayor,
bilang public servant din, Opo. tulad po ninyo, alam ko, hindi biro tumakbo sa eleksyon. Kahit local elections, minsan mas pa kung local elections, Opo. malaki ang gastusin. So, alam ko na hindi impertinente na tanungin ito sa kapwa kong nagtatrabaho sa gobyerno. Ano po ba yung source of funds ninyo? Ako po ay isang hog raiser po. Sa Bamban din po yung hog raising operations nyo? Opo. Banda saan po doon? Malapit ba? Malayo doon sa Baofu? At gaano pong kalaking Medyo operations? medyo malayo po. Siguro mga 20 minutes po. Malaki po bang hog raising business po ito or maliit lamang? Before po nangyari po yung ASF po, medyo malaki po. Tapos nangyari po yung ASF po, medyo lumiit na po siya. Ilang heads po ito kung kahit medyo lumiit na? Ngayon po nasa 2,000 po. And sa isang taon, ballpark figure, magkano ang kinikita ng isang 2,000 head hog raising business? Your Honor, kada harvest po namin per head, siguro ang margin po nasa around 3,000 to 4,000 pesos po. So, at ilang harvest po sa isang taon para sa 2,000 heads at 3 to 4,000 per head, mga magkano sa isang taon ang kinikita po? 2 beses po nanganganak po, Your Honor, 2 beses po nanganganak po ang isang baboy po bawat taon po. So more or less po nasa 1.5 times po ang harvest po per sow po. So, given all these factors, taon-taon po magkano ang kinikita sa hog raising business? Your Honor, ang kinikita po namin ngayon po medyo hindi po siya stable po. Gawa po ng may ASF po ngayon. Fluctuating po yung presyo po ng baboy po. So, and yet, Nakakatawa naman itong mga tanong ni Hontiveros. Napaka-irrelevant. Ha? Kaya pala binababoy mo itong batang mayor na ito dahil magbababoy. Hog racing Ang reason, business. kaya magbababoy, binababoy mo. Hontiveros. Tinatanong mo pa kung magkano ang ginastos sa eleksyon. Bakit? Ikaw ba? May nagtanong ba sa iyo? Magkano ang ginastos mo pagka senador? Sino ba ang gumastos sa iyo? Mayroon ka bang non-business? Tulad nito, mabuti nga ito. May sariling business ikaw. Ano bang business mo, Hontiveros? Para tumakbong senador. Dahil ang alam ko, to run for senator, you need at least 500 million pesos. Baka pinakroll siya nung kalbo. Ni Llamas. Si Llamas. Bakit? Boyfriend ba? Ewan ko. Si Llamas bang gumastos? Baka. Saan lang galing ang pera ni Hontiveros? Love na love ito ni Noynoy Aquino. Kalbo rin yun. Kalbo rin yun. So, yun ang gumastos. Baka yun ang gumastos. Kasi out of the blue, Out of the blue. favorite ito Out of nowhere. Or maraming accusation nito kay Hontiveros Kumita daw, di umano, sa PhilHealth. Okay. Di ba may mga questions tungkol sa PhilHealth, tungkol dito? Oo. Ay, haka-haka lang yan. Hindi natin alam exactly. Nagtatanong lang tayo. Balita. Kasi may mga balita na she got involved in the controversy as a PhilHealth director. Involving funds of PhilHealth. Oo. So, mas disente naman itong Mambababoy. between using the funds of PhilHealth to run for senator, mas disente naman itong magbababoy. Kasi may sariling business, hindi sa government yung pera kinukuha sa private sector.